Ang kasaysayan ng mga patriarka at mga propeta, Kabanata 1. Bakit ipinahintulot ang kasalanan? Ang Diyos ay pag-ibig. 1 Juan 4:16. Ang kanyang likas at kautusan ay pag-ibig, iyon at ganon at laging magiging ganon ang mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan na ang mga lakad ay gaya noong araw ay hindi nagbabago. Sa kanya ay walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iba. Isaias 57:15, Habakkuk 3:6, Santiago 1:17. Bawat pagpapahayag ng kapangyarihan upang lumikha ay isang pagbigkas ng pag-ibig na walang hanggan. Ang kapamahalaan ng Diyos ay kinasasangkutan ng pagpasigla sa lahat ng nilikha ayon sa mga awit. Malakas ang iyong kamay at mataas ang iyong kanang kamay. Katwiran at kahatulan ay patibayan ng iyong luklukan. Kagandahang loob at katotohanan ay magpapauna sa iyong mukha. Mapalad ang bayan na nakakaalam ng masayang tunog. Sila'y nagsisilakad, O Panginoon, sa liwanag ng iyong mukha. Sa iyong pangalan ay nangagagalak sila buong araw, at sa iyong katwiran ay nangatataas sila, sapagkat ikaw ang kaluwalhatian ng kanilang kalakasan, sapagkat ang aming kalasag ay ukol sa Panginoon, at aming hari ay banal ng Israel. Mga awit 89:13-18. Ang kasaysayan ng malaking tunggalian ng mabuti at ng masama mula sa iyon ay nagsimula sa langit hanggang sa ganap na pagpapabagsak sa paghihimagsik at sa ganap na pag-aalis ng kasalanan ay isa ring pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos na hindi magbabago. Ang kataas-taasan ng sansinukob ay hindi nag-iisa sa kanyang gawain ng pagpapala. Mayroon siyang kasama, isang kamanggagawa na nakababatid ng kanyang mga layunin at nakikigalak sa kanya sa pagbibigay ng kasiyahan sa mga nilikha. Nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos, Juan 1:1 at 2. Si Kristo, ang verbo na bugtong na anak ng Diyos ay kaisa ng walang hanggang Ama, kaisa sa likas, sa ugali at sa layunin, ang bukod tanging nakakapasok sa lahat ng payo at mga layunin ng Diyos. Ang kaniyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan, Isaias 9:6. Ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan, Mikas 5:2. At ang anak ng Diyos ay nagpahayag tungkol sa kanyang sarili, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang mga lakad bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula ng walang pasimula. Nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Kawikaan 8:22-30. Isinagawa ng Ama sa pamamagitan ng Anak ang paglalang sa lahat ng mga anghel, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, maging mga luklukan o mga pagsasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya ukol sa Kanya. Kolosas 1:16. Lingkod ng Diyos ang mga anghel na nagniningning sa liwanag na patuloy na bumubukal mula sa kanyang presensya at mabilis na lumilipad upang isakatuparan ang kanyang kalooban. Subalit ang anak na pinahira ng Diyos na tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos ay isinag ng kanyang kaluwalhatian na umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan ay may kataasan sa kanilang lahat. Hebreo 1:3. Ang maluwalhating luklukan na itaas mula ng pasimula ay siyang dako ng kanyang santuaryo. Jeremias 17:12. Ang setro ng katwiran, ang setro ng kanyang kaharian. Hebreo 1:8.
Karangalan at kamahalan ay nasa harap niya. Kalakasan at kagandahan ay nasa kanyang santuario. Mga awit 91:6. Kagandahang loob at katotohanan ay nagpapauna sa kanyang mukha. Mga awit 89:14. Ang kautusan ng pag-ibig bilang patibayan ng pamahala ng Diyos, ang kagalakan ng lahat ng mga nilikhang may katalinuhan ay nakasalalay sa kanilang ganap na pagsunod sa mga dakilang prinsipyo ng katwiran. Ninais ng Diyos mula sa lahat ng kanyang nilikha ang paglilingkod ng pagmamahal, paglilingkod na pagmumula sa paghanga sa kanyang likas. Hindi siya nalulugod sa isang napipilitang pagsunod at sa lahat ay nagbibigay siya ng kalayaan ng kalooban upang makapagbigay sila sa kanya ng kusang loob na paglilingkod. Samantalang ang lahat ng mga nilikha ay kinikilala ang mapagmahal na pagsunod ay mayroong ganap na kaayusan sa buong sansinukob ng Diyos. Kagalakan ng hukbo ng langit ang ganapin ang layunin ng kanilang manlalalang. Ikinasisiya nila ang magningning sa kanyang kaluwalhatian at maghayag ng kanyang kapurihan. At samantalang ang pag-ibig ng Diyos ang nangingibabaw sa lahat, ang pag-iibigan sa isa't isa ay hayag at hindi makasarili. Walang notang sintonado ang sisira sa mga makalangit na himig, subalit isang pagbabago ang sumapit sa masayang katayuang ito. Mayroong isa na nagsamantala sa kalayaang ibinigay ng Diyos sa kanyang nilikha. Ang kasalanan ay nagpasimula sa kanya na sunod kay Kristo ay naging pinakamarangal sa Diyos at pinakamataas ang kapangyarihan at kaluwalhatian sa lahat ng mga naninirahan sa langit. Si Lucifer, ang anak ng umaga, ay una sa mga kerubing tagatakip, banal at walang dungis. Siya ay tumatayo sa harapan ng dakilang manlalalang at ang patuloy na pagsinag ng kaluwalhatiang bumabalot sa walang hanggang Diyos ay lumalapag sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, "Iyong tinatatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpapanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo." Ezekiel 28:12-15. Unti-unti si Lucifer ay nabuyo sa pagnanasang itaas ang sarili. Ayon sa kautusan, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong ayon sa kasulatan, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Ezekiel 28:17. At sinabi mo sa iyong sarili, "Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan." Isaias 14:13 at 14. Bagaman ang lahat ng kanyang kaluwalhatian ay nagmumula sa Diyos, ay itinuturing ng makapangyarihang anghel na ito na ayon ay sa kanya. Hindi pa nasiyahan sa kanyang katayuan bagaman pinakamataas sa hukbo ng langit. Siya ay nangahas na angkinin ang pagkilala na nakalaan lamang sa manlalalang. Sa halip na sikaping maitanyag ang Diyos sa mga pag-ibig at pagtatapat ng lahat na nilikha, sinikap niyang ang kanilang paglilingkod at pagtatapat ay maiukol sa Kanya. Inangkin ang kaluwalhatiang iniukol ng walang hanggang Ama sa Kaniyang anak. Ang prinsipeng ito ng mga anghel ay nagnasa ng kapangyarihang nauukol lamang kay Kristo. At ang sakdal na himig ng langit ay nasira. Ang pagkahilig ni Lucifer sa paglilingkod sa sarili sa halip na sa kanyang manlalalang ay pumukaw sa pagkadama ng galit ng ito ay mapuna. Noong mga nakababatid na ang kaluwalhatian ng Diyos ay marapat maging kataas-taasan sa lahat. Sa mga konsilyo ng mga anghel sa langit, ang mga anghel ay nakiusap kay Lucifer. Ipinahayag sa kanya ng anak ng Diyos ang kadakilaan, kabutihan at ang katarungan ng manlalalang at ang banal at hindi nagbabagong likas ng kanyang kautusan.
Ang Diyos mismo ang nagtatag ng kaayusan sa langit at sa paghiwalay doon, nilalapastanganan ni Lucifer ang lumikha sa kanya at naghahatid ng pagkapahamak sa kanyang sarili. Subalit ang babala na ipinahayag ng may walang hanggang pag-ibig at kaawaan ay pumukaw lamang ng espiritu ng paglaban. Pinairal ni Lucifer ang kanyang pagkainggit kay Kristo at iyon ay lalo pang tumindi. Ang paghamak sa kataasan ng anak ng Diyos, pagtanggi sa karunungan at pag-ibig ng manlalalang ang naging layunin ng prinsipeng ito ng mga anghel. Para sa layuning ito, siya nagkahilig upang gamitin ang mga kakayanan ng ganoong kaisipan na bagaman sunod kay Kristo ay kauna-unahan sa buong hukbo ng Diyos. Subalit siya na nagnanais na ang kalooban ng kanyang mga nilikha ay maging malaya, ay hindi ipinahintulot na hindi maingatan ang bawat isa mula sa manlilinlang na sa pamamagitan ng isang rebelyon ay sisikaping pangatwiranan ang sarili. Bago simulan ang dakilang paligsahan, ang lahat ay kinakailangang magkaroon ng maliwanag na pagpapahayag ng kanyang kalooban. Siya na ang karunungan at kabutihan ay pinagmumulan ng kanilang kagalakan. Ipinatawag ng hari ang buong sansinukob, ang buong hukbo ng langit sa harapan niya upang sa kanilang harapan ay maipahayag niya ang tunay na katayuan ng kanyang anak at ang kanyang relasyong pinananatili sa lahat ng nilalang. Ang anak ng Diyos ay kabahagi sa luklukan ng Ama at sa kaluwalhatian ng walang hanggan at walang pinagmulan ay sumasaklaw sa dalawa. Sa paligid ng luklukan ay natipon ang mga banal na anghel, isang malaki at lubhang karamihan na hindi mabilang, 10,000 tig sa 10,000 at libo-libo. Apokalipsis 5:11. Ang pinakamatataas sa mga anghel bilang mga lingkod ng Diyos, nagagalak sa liwanag na sumisikat sa kanila mula sa harapan ng Diyos. Sa harap ng mga natipong naninirahan sa langit, inihayag ng hari na walang iba liban kay Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang ganap na makakapasok sa kaniyang mga layunin at sa kanya ipinagkaloob ang pagsasakatuparan ng makapangyarihang payo ng kaniyang kalooban. Isinagawa ng anak ng Diyos ang kalooban ng Ama sa paglalang sa buong hukbo ng langit at sa Kanya, ganun din sa Diyos. Nararapat ipagkaloob ang kanilang pagkilala at pagsunod kay pagsunod. Si Kristo ay gagamit pa rin ng banal na kapangyarihan sa paglalang sa sanlibutan at sa mga naninirahan doon. Subalit sa lahat ng mga ito ay hindi niya hahanapin ang kapangyarihan o ang pagpaparangal sa sarili hiwalay sa panukala ng Diyos. Sa halip ay itatangyag ang kaluwalhatian ng Ama at isasakatuparan ang kanyang mga layunin ng pagpapala at pagmamahal. Masayang kinikilala ng mga anghel ang kataasan ni Kristo at yumuyuko sa harapan niya, ay ibinuhos ang kanilang pagmamahal at pagsamba. Si Lucifer ay yumuyukong kasama nila, subalit sa kanyang puso ay may di pangkaraniwang matinding labanan. Katotohanan, katarungan at katapatan ay nakikipagpunyagi laban sa inggit at paninibugho. Sa ilang sandali ay tila nadala siya ng impluensya ng mga banal na anghel, samantalang ang mga awit ng pagpuri ay ilang lang na mga magkakatugmang himig, inihahayag ng may libu-libong tinig na masasaya. Ang espiritu ng kasamaan ay tila napuksa, di mabigkas na pag-ibig ang nadama ng kanyang buong katawan. Ang kanyang kaluluwa ay umawit din kasama ng mga di nagkasalang sumasamba sa pag-ibig sa Ama at sa Anak. Subalit muli siyang napuspos ng pagmamalaki sa sarili niyang kaluwalhatian. Nanumbalik ang pagnanasa niya sa pagiging mataas sa lahat at ang pagkainggit kay Kristo ay muling hinarap. Ang matataas na pagpaparangal kay Lucifer ay hindi kinilalang kaloob ng Diyos, kaya't hindi naging sanhi ng pagpapasalamat sa kanyang manlalalang. Siya ay lumuwalhati sa kanyang ningning at karangalan at nagmithing maging kapantay ng Diyos. Siya ay minamahal at iginagalang ng hukbo ng langit.
Ikinagagalak ng mga anghel ang isakatuparan ang kaniyang mga utos at siya ay nararamtan ng karunungan at kaluwalhatian ng higit sa kanilang lahat. Subalit ang anak ng Diyos ay nakatataas sa kanya bilang kaisa sa kapangyarihan at kapamahalaan ng Ama. Siya ay kabilang sa konsilyo ng Ama, subalit si Lucifer ay hindi nakakapasok ng ganon sa mga layunin ng Diyos. Bakit? Ang tanong ng makapangyarihang anghel na ito, bakit kinakailangang si Kristo ay magkaroon ng ganong kataasan? Bakit siya pinararangalan ng higit kay Lucifer? Sa pag-alis sa harapan ng Ama, si Lucifer ay lumayo upang maghasik sa mga anghel ng espiritu ng pagiging hindi kontento. Siya ay gumawa ng mga misteryosong paglilihim at sa pagdaan ng panahon ay itinago ang tunay niyang layunin sa ilalim ng paggalang sa Diyos. Nagsimula siyang magmungkahi ng pag-aalinlangan sa mga utos na nakakasaklaw sa mga naninirahan sa langit. Inihahayag na bagaman ang mga utos ay kailangan ng mga naninirahan sa mga daigdig, ang mga anghel sapagkat mas mataas ang katayuan ay hindi na nangangailangan ng ganoong patakaran sapagkat ang sarili nilang karunungan ay sapat na upang maging kanilang patnubay. Sila ay mga kinapal na hindi makapagbibigay, makagagawa ng paglapastangan sa Diyos. Ang lahat ng kanilang isipin ay banal, hindi na higit pang posible para sa kanila ang magkamali tulad ng Diyos. Ang pagpaparangal sa anak ng Diyos bilang kapantay ng Ama ay inihayag na isang paglapastangan sa karapatan ni Lucifer na ayon sa kanya ay karapat-dapat din sa ganoong paggalang at pagpaparangal. Kung ang prinsipeng ito ng mga anghel ay malalagay lamang sa kanyang karampatang mataas na posisyon, malaking kabutihan ang mapapasa buong hukbo ng langit sapagkat kanyang layunin ang magkaroon ng kalayaan ang bawat isa. Subalit ngayon, ang kalayaan ng kanilang tinatamasa ay nagtatapos na sapagkat ang isang tagapag-utos ay itinalaga na para sa kanila at sa kanyang otoridad ang lahat ay kinakailangang kumilala. Ganun na lamang katindi ang mga panlilinlang na sa pamamagitan ng katusuhan ni Lucifer ay mabilis na kumalat sa langit. Walang naging pagbabago sa kalagayan o kapangyarihan ni Kristo. Ang inggit at maling pagpapalagay at ang pag-aangking pagkapantay ni Lucifer kay Kristo ang sanhi ng pangangailangang banggitin ang tungkol sa tunay na kalagayan ng anak ng Diyos, subalit ang katayuang ito ay naging ganon sa sa simula. Ganun pa man, marami sa mga anghel ang nabulag na mga pandaraya ni Lucifer. Sa pagsamantala sa mapagmahal at matapat na pagtitiwala sa kanya ng mga anghel na nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan, mahusay niyang ikinintal sa kanilang isipan ang sarili niyang pagkawala ng tiwala at pagiging hindi kontento na ang kanyang ehensya ay hindi kinilala. Inihayag ni Lucifer ang mga layunin ng Diyos sa maling paraan. Iniiba ito upang lumikha ng pagtalikod at di pagkasya. Mahusay niyang inakit ang kanyang mga tagapakinig na magpahayag ng kanilang nadarama. Pagdaka ay ginagamit niya ang mga pahayag na ito kung ito ay sang-ayon sa kanyang layunin bilang patunay na ang mga anghel ay hindi tunay na sang-ayon sa pamamahala ng Diyos. Samantalang nagpapanggap ng ganap na pagtatapat sa Diyos, ipinipilit niyang kinailangan ang pagbabago sa kaayusan at kautusan sa langit sa ikatatatag ng banal na pamahalaan. Sa ganong paraan, samantalang kumikilos upang magkaroon ng hindi pagsang-ayon sa kautusan ng Diyos at upang ibahagi ang sarili niyang kaisipan sa isip ng mga anghel na nasa ilalim niya, kunwari sinisikap niyang alisin ang kawalang kasiyahan at panunumbalikin ang mga anghel na hindi nasisiyahan sa kaayusan ng langit. Samantalang palihim na nagbubuo ng hidwaan at paghihimagsik, pinilalabas niya ang may kasuhusayan na ang tanging layunin niya ay maitanyag ang katapatan at mapangalagaan ang kaayusan at kapayapaan. Ang espiritu ng pagkawalang kasiyahan na nasindihan ng ganon ay gumagawa ng kanyang gawain. Samantalang walang lantarang labanan, ang pagkakaiba ng damdamin ay matahimik na lumago sa kalagitnaan ng mga anghel.
Mayroong ilan ang tumatango sa mga ibinabahagi ni Lucifer tungkol sa pamamahala ng Diyos. Bagaman hanggang sa mga sandaling ito, sila ay may ganap na katahimikan sa kaayusang itinatag ng Diyos. Sila ngayon ay hindi na nasisiyahan sapagkat hindi nila mapanghimasukan ang di masuring mga payo ng Diyos. Hindi sila nasiyahan sa kanyang layunin sa pagtataas kay Kristo. Ang mga ito ay tumayong handa upang pangalawahan ang sapilitang paghingi ni Lucifer ng otoridad na kapantay ng sa anak ng Diyos. Subalit ang mga anghel na tapat at tunay ay pinanatili ang karunungan at katwiran ng banal na kautusan at sinikap na papanumbalikin ang mga anghel na hindi nasisiyahan sa kalooban ng Diyos. Si Kristo ang anak ng Diyos. Siya ay kaisa niya bago pa nagkaroon ng mga anghel. Sa pulpa sa simula, siya ang kanang kamay ng Ama. Ang kanyang kataasan, punong-puno ng pagpapala sa lahat ng nagpapailalim sa kanya. Hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa nasusuri. Ang kaayusan sa langit kailanman ay hindi nasira. Bakit ngayon ay magkakaroon ng kaguluhan? Ang mga tapat na anghel ay nakakakita lamang ng kakilakilabot na ibubungan ng ganong hidwaan at matimtim na pinakiusapan ang mga hindi nasiyahan upang talikuran ang kanilang layunin at patunayan ang pagiging tapat sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kaniyang pamamahala. Sa dakilang kaawaan ayon sa kanyang banal na likas ay tiniis ng Diyos si Lucifer. Ang espiritu ng pagiging hindi kontento at pagkawala ng pag-ibig kailanman ay hindi pa nakilala sa langit. Di pangkaraniwan, mahiwaga, hindi maipaliwanag. Si Lucifer mismo sa pasimula ay hindi nalalaman ang tunay na likas na kanyang nararamdaman. May ilang panahon ding pinangambahan niyang isaysay ang mga napapasaisipan niya. Ganun pa man ay hindi niya ito tinalikuran. Hindi niya nakita kung saan siya nahuhulog. Subalit ang pagsisikap na maisagawa lamang ang walang hanggang pag-ibig at katalinuhan ay isinagawa upang siya ay kumbinsihin tungkol sa kanyang pagkakamali. Ang pagkawalang kasiyahan niya ay napatunayang walang kadahilanan at naipakita sa kanya ang magiging bunga kung siya ay magpapatuloy sa paghihimagsik. Si Lucifer ay nakumbinsing siya ay nasa pagkakamali. Nakita niyang ang Panginoon ay matuwid sa lahat niyang daan at mapagbiyaya sa lahat niyang mga gawa, mga awit. 145:17 na ang mga banal na kautusan ay makatarungan at kinakailangang ipagbigay alam na iyon ay ganun nga sa buong kalangitan. Kung ito lamang ay kanyang ginawa ay nailigtasanan niya ang kanyang sarili at ang marami pang mga anghel. Noong panahong iyon ay hindi pa niya ganap na itinatakwil ang kanyang pagtatapat sa Diyos. Bagaman iniwan na niya ang kanyang posisyon bilang anghel na tagatakip, kung siya lamang ay sumang-ayon sa panunumbalik sa Diyos, ipinagbibigay alam ng katarungan ng mandalalang at nasiyahang gampanan ang tungkuling itinalaga sa kaniya. Sa dakilang panukala ng Diyos, siya sana ay napapanumbalik sa kanyang tungkulin. Dumating ang panahon ng kahuli-hulihang pagpapasya. Kinakailangang siya ay ganap na sumang-ayon sa banal na kapamahalaan o ilalagay niya ang kanyang sarili sa isang hayagang paghihimagsik. Muntik na niyang narating ang kapasyahan upang manumbalik, subalit pinigilan siya ng pagmamataas. Isang malaking sakripisyo para sa isang pinarangalan ng ganoon na lamang ang magpahayag sa kanya at nagkamali na ang mga naisip niya ay hindi totoo at sumang-ayon sa otoridad na pinatunayan niyang hindi makatarungan. Isang maawaing manlalalang sa awa kay Lucifer at sa kanyang mga tagasunod ang nagsikap upang sila ay mailayo sa bangin na halos kahulugan na nila. Subalit, ang kanyang awa ay pinagkahulugan ng iba. Tinukoy ni Lucifer ang pagiging matiisin ng Diyos bilang patunay sa sarili niyang higit na kagalingan, isang pahiwatig na ang hari ng buong sansinukob ay maaari pa ring sumang-ayon sa kanyang panukala. Kung ang mga anghel ay tatayong matatag sa panig niya, kanyang ipinahayag, maaari pa rin nilang makamtan ang kanilang ninanasa.
Patuloy niyang ipinagtanggol ang sarili niyang panukala at lubos na itinalaga ang kanyang sarili sa dakilang pakikipagtunggali sa kanyang mandalalang. Sa ganon, si Lucifer, ang tagapagdala ng liwanag, ang tagapagbahagi ng kalwalhatian ng Diyos, ang tagapaglingkod sa kanyang luklukan sa pamamagitan ng pagsalansang ay naging Satanas, ang kaaway ng Diyos at ng mga banal at ang mamumuksa nung mga itinalaga ng langit sa ilalim ng kanyang pagpatnubay at pag-ingat. Tinanggihan ng may paghamak ang pakikiusap ng mga tapat na anghel. Tinuringan niya silang mga aliping na daya. Ang higit na pagpaparangal kay Kristo ay inakusahan niyang isang paglapastangan sa kanya at sa iba pang mga anghel at inihayag niyang hindi na siya magpapailalim sa ganitong pagyurak sa karapatan niya at ng iba pang mga anghel. Hindi na niya kailanman kikilalanin pa ang pamumuno ni Kristo. Ipinasya na niyang angkinin ang parangal na sana ay sa kanya ipinagkaloob at pangunahan ang lahat ng sa kanya ay magpapasakop magiging tagasunod niya at pinangakuan niya ang lahat na aanib sa kanyang panig ng isang bago at higit na mahusay na pamahalaan na sa ilalim noon ang lahat ay magkakaroon ng kalayaan. Malaking bilang ng mga anghel ang nagpahayag ng kanilang pagtanggap sa kanya bilang kanilang pinuno. Nalangisan ng mga tinanggap nilang mga pangako mula sa kanya. Umasa siyang ang lahat ng mga anghel ay papanig sa kanya upang maging kapantay siya ng Diyos at sundin ng buong hukbo ng langit. Nagpatuloy pa rin ang mga tapat na anghel sa pakikiusap sa kanya at sa kanyang mga tagasunod na magpailalim sa Diyos at inihayag sa kanila ang tiyak na mangyayari kung sila ay tumanggi. Siya na lumikha sa kanila ay magagawang alisin ang kanilang kapangyarihan at parusahan ang kanilang paghihimagsik. Walang sino mang anghel ang maaaring magtagumpay sa pagsalungat sa mga utos ng Diyos na kasing banal niya. Binabalaan nila ang lahat upang isara ang kanilang mga tainga laban sa mga pangangatwiran ni Lucifer at pinilit siya at ang kanyang mga tagasunod na humarap sa Diyos nang walang pag-aatubili at magpahayag na sila ay nagkamali sa pag-aalinlangan sa kanyang karunungan at kapangyarihan. Marami ang handang makinig sa payong ito upang pagsisihan ang kanilang pagkawalang kasiyahan at sikaping matanggap mula sa panig ng Ama at ng kanyang anak. Subalit si Lucifer ay may isa pang pandayang nakahanda. Ang makapangyarihang manghihimagsik ay nagsabi naman ngayon na ang lahat ng mga anghel na napasa panig niya ay malayo na ang nararating upang makabalik pa na alam niya ang likas ng banal na kautusan at alam na ang Diyos ay hindi magpapatawad. Sinabi niya na ang lahat ng susuko sa otoridad ng langit ay aalisan ng kanilang karangalan at ibababa ang posisyon. Para sa kanya, siya ay nagpasya na kailanman ay hindi nakikilalanin ang otoridad ni Kristo. Ang natatangi lamang na landas na mayroon para maaari nilang tunguhan na titira pa sa kanya at sa kanyang mga tagasunod, ang sabi niya ay ipaglaban ang kanilang paglaya at makamtan ang kanilang karapatan na hindi malayang ipinagkakaloob sa kanila. Tungkol kay Satanas, siya ngayon ay malayo na ang narating upang makapanumbalik pa. Subalit hindi ganon ang mga nabulag na mga pandaraya niya. Para sa kanila, ang payo ng mga mabubuti at tapat na anghel ay nagbubukas ng isang pinto ng pag-asa at kung kanila lamang pinakinggan ang babala, sila sana ay nakalaya mula sa patibong ni Satanas. Subalit ang pagmamataas, pag-ibig sa kanilang leader at ang pagnanasa ng kalayaang walang hangganan ay pinahintulutan nilang manaig at ang mga palausap ng banal na pag-ibig at kaawaan ay ganap nang naitakwil. Subalit pinahintulutan ng Diyos si Satanas upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa hanggang sa ang espiritu ng pagkawalang kasiyahan ay mahinog upang maging aktibong panghihimagsik. Kinakailangang ang kanyang mga panukala ay mahinog upang ang kanyang tunay na likas ay makita ng lahat.
si Lucifer bilang isang pinahirang kerubin, lubos na pinarangalan. Siya ay mahal ng mga nasa langit at ang kanyang impluensya sa kanila ay malakas. Kabilang sa pamamahala ng Diyos hindi lamang ang mga naninirahan sa langit, kundi pati ang mga nasa lahat ng daigdig na kaniyang nilikha. At inisip ni Lucifer na kung mapapasama niya ang lahat ng mga anghel ng langit sa kanya sa paghihimagsik, maaari niyang mapasama ang lahat ng mga daigdig. Mahusay na niyang naihayag ang kanyang panig, gumagamit ng mga panlinlang at kasinungalingan upang magkaroon ng mga tagasunod. Ang kanyang kapangyarihan upang mandinlang ay gayon na lamang. Sa pamamagitan ng pagbibihis ng kasinungalingan ay nagkaroon siya ng kalamangan. Ang kanyang mga ikinikilos ay lahat nababalot sa kahiwagaan. Ano pat mahirap ihayag sa mga anghel ang tunay na likas ng kanyang ginagawa. Hanggang sa iyon ay nahihinog, hindi maipakikita kung gaano kasama iyon. Ang pagkawalang kasiyahan niya ay hindi makikitang isang panghihimagsik. Maging ang mga tapat na anghel ay hindi maunawaan ng husto ang ganap niyang likas o kung saan talaga tutungo ang kanyang ginagawa. Sa pasimula ay isnagawa ni Lucifer ang kanyang panunukso sa paraang siya mismo ay hindi natatalaga doon. Ang mga anghel na hindi niya ganap na mapasama sa kanyang panig, inaakusahan niya ng pagwawalang bahala sa kapatakaran ng mga naninirahan sa langit. Yaong mismong gawain niya ay tinagubilin niya sa mga tapat sa anghel. Isang patakaran niya ang manglito sa pamamagitan ng mahuhusay na pangangatwiran tungkol sa mga layunin ng Diyos. Lahat ng mga simpleng bagay ay binabalot niya ng kahiwagaan at sa pamamagitan ng mahuhusay na pangungusap siya ay naghahasik ng pag-aalinlangan sa pinakamasimpleng pangungusap ni Jehovah. At ang kanyang mataas na posisyon na ganun na lamang kalapit sa pakikipag-ugnayan sa banal na pamahalaan ay nagbigay ng karagdagang puwersa sa kanyang mga pahayag. Ang tanging magagamit lamang ng Diyos ay ang mga paraang kasang-ayon ng katotohanan at katwiran. Nagagamit ni Satanas ang hindi maaaring gamitin ng Diyos, panglalangis at panlilinlang. Nagawa niyang pasinungalingan ang salita ng Diyos. Ihayag na hindi tama ang kanyang panukala sa pamamahala, sinasabing ang Diyos ay hindi makatarungan sa paglalagay ng mga batas para sa mga anghel. Ginawa lamang niya iyon upang maitaas ang kanyang sarili. Kaya kinakailangang mahayag sa lahat ng mga naninirahan sa langit at sa lahat ng mga daigdig na ang pamamahala ng Diyos ay makatarungan, ang kanyang kautusan ay sakdal. Pinalabas ni Satanas na ang kanyang pagsisikap ay upang itanyag ang kabutihan para sa buong sansinukob. Ang tunay na likas ng manghihimagsik at ang tunay niyang layunin ay kinakailangang maunawaan ng lahat. Kinakailangang magkaroon siya ng panahon upang lubos na mahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa. Ang kaguluhang ibinunga ng kanyang isnasagawa sa langit, kanyang ibinintang sa pamamahala ng Diyos. Ang lahat ng kasamaan ayon sa kanya ay bunga ng banal na pamahalaan. Sinabi niyang ang kanyang layunin ay ang pagandahin ang mga utos ni Jehovah, kaya pinahintulutan siya ng Diyos upang maipahayag ang likas ng kanyang inangkin upang maipakita kung papaano gagawa ng mga imungkahi niya. Let me read that line again. Kaya pinahintulutan siya ng Diyos upang maipahayag ang likas ng kanyang inangkin upang maipakita kung papaano gagawa ang mga iminungkahi niyang mga pagbabago sa banal na kautusan. Kinakailangang ikundina siya ng sarili niyang isnagawa. Kinakailangang makita ng buong sansinukob na walang maskara ang manlilinlang. Maging noong siya ay itapon sa labas ng langit, ang walang hanggang karunungan ay hindi pinuksa si Satanas. Sapagkat ang paglilingkod lamang ng may pag-ibig ang katanggap-tanggap sa Panginoon, ang pagsunod ng kanyang mga nilikha ay kinakailangang magmula sa isang pagkilala sa kanyang pagiging makatarungan at mapagbiyaya.
ang mga naninirahan sa langit at sa mga daigdig sapagkat hindi pa handa upang maunawaan ang likas at bunga ng kasalanan ay hindi sana nakita ang pagkamatarungan ng Diyos kung si Satanas ay kaagad pinuksa. Kung siya ay kaagad-agad pinatay, ang ilan ay maaaring maglilingkod lamang sa Diyos bunga ng takot sa halip na pag-ibig. Ang impluensya ng manlilinlang ay hindi ganap na napuksa, ni ang espiritu ng panghihimagsik ay ganap na aalis. Pagka sa ikabubuti ng buong sansinukob sa lahat ng mga panahon, kinakailangang mapahinog niya ang kanyang mga prinsipyo upang ang kanyang mga bintang tungkol sa pamahala ng langit ay makita sa tunay na liwanag ng lahat ng mga nilikha at ang pagiging makatarungan at maawain ng Diyos at ang katibayan ng kanyang kautusan ay malagay sa kailanman ay hindi na pag-aalinlangan. Ang panghihimagsik ni Satanas ay magiging isang aral para sa buong sansinukob sa lahat ng mga panahong darating, isang tuloy-tuloy na patutuo sa likas ng kasalanan at sa ibinubunga nito. Ang pagpapatupad sa pamumuno ni Satanas, ang epekto noon sa tao at sa mga anghel ay magpapahayag kung ano ang ibubunga ng pagsasaisang tabi sa banal na otoridad. Iyon ay magpapatutuo na kaugnay ng pagkakaroon ng pamahala ng Diyos ay ang mabuting kapakanan ng lahat ng kanyang nilikha. Sa ganoong paraan, ang kasaysayang ito ng kakilakilabot na eksperimento sa panghihimagsik ay magiging patuloy na paggabay sa lahat ng mga banal upang iiwas sila mula sa panlilinlang tungkol sa likas ng kasalanan, upang iiwas sila mula sa paggawa ng kasalanan at sa pagdurusa sa kabayaran noon. Siya na nagpupuno sa mga langit ay nakikita ang katapusan mula sa pasimula. Sa kanya na ang hiwaga ng nakalipas at hinaharap ay kapwa nakatatag at siya na sa kabila ng kalungkutan at kasiraang inihatid ng kasalanan, nakikita ang pangsasakatuparan ng sarili niyang mga layunin ng pag-ibig at pagiging mapagpala. Bagaman mga ulap at kadiliman ay nasa palibot niya, katwiran at kahatulan ay patibayan ng kanyang luklukan. Mga awit 97:2. At ang mga naninirahan sa buong sansinukob, maging mga tapat man o hindi bilang araw ay mauunawaan ito. Ang kanyang gawa ay sakdal sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Deuteronomio 32:4.